one of the critical reason why REITs are not performing well over the past 1 year ay because sa pagtaas ng interest rate sa ating bansa. Kaya naman, majority ng mga REIT ngayon ay talaga nagsisibagsakan ang presyo. Among sa mga REIT stock, ang mayroong pinakamagandang performance now ay ang C-REIT. Halos 17% ang tinaas na kanilang share price. However, ang mayroong pinakamalaking pagbagsak ngayon ay ang PhilREIT. Over the past 1 year alone, ang kanilang share price ay bumagsak ng 50%. Ngayon, inisip ko, paano ko ba matitake advantage ang current situation ng mga REIT stock sa ating bansa ngayon? Pagdating sa industry trends, ang office REITs ang merong pinakamalaking pagbagsak sa loob ng isang taon, nasa 14.96%. Now, nang tinignan ko yung kanyang valuation dito, ang forecasted dito in the next coming 5 years ay mag-grow daw ito ng 45%. Samantala, ang kanilang PE ratio ngayon ay nasa 17.2 times. Pinapakita dito na very undervalued ang mga office REITs. Sa mga office REITs, dito nakapaloob si A-REIT, PhilREIT, DDMPR, and RCR. Now, itong apat na stock na to, ito yung pagpipilian ko ng mga kumpanya na pwede kong bilhin ngayon. Among sa apat na REIT company na banggit natin, may dalawang namumukod tangi, ang A-REIT at ang PhilREIT. Ang A-REIT, over the past 1 year, continuous na nag-i-increase ang kanilang revenue, nasa 37.14%. However, nagkaroon sila ng dilution of shares. Ito ay nag-increase ng 57% over the past 1 year alone. So ito yung nangangahulugan na ang kumpanya ay dinadilute ang kanilang mga shareholders. Ito yung kadahilanan kung bakit bumulusok din pababa ang kanilang share price. Ang PhilREIT naman, over the past 1 year alone, ang kanilang revenue ay nag-decline ng 19.39% over the past 1 year alone. Which means they are losing the sales, they are losing the customer. And also, ang kanilang book value ay continuous na bumabagsak. Bumagsak ito ng 7% over the past 1 year alone. So ito yung nangangahulugan, the company is taking on liabilities at a faster rate than it's growing its assets. Pagdating sa analyst category, ay parehong maganda ang dalawang ito. Pagdating sa dividend, for me, mas nangingibabaw sa akin ang dividend ng A-REIT ngayon in terms of funds from operation payout ratio lamang. Because ang kanilang FFO payout ratio ay nasa 93.37%. Samantalang sa PhilREIT ay nasa 109.23%. So the lower, the better. Pagdating sa growth category, mas nangingibabaw ang A-REIT. Why? Because ang kanilang funds from operation ay nag-increase ng 27.66%. And ang kanilang FFO per share ay bumagsak ng 18.73%, samantalang ang FFO per share ng PhilREIT ay bumagsak ito ng 42.39%. Ang revenue ng A-REIT ay nag-increase ng 37%. Ang operating income ay nag-increase ng 36.69%. Ang kanilang net income ay nag-increase ng 20.84%. Now in terms of profitability, halos magkapareho lamang pero mas nangingibabaw talaga ang A-REIT. Ang kanilang FFO margin ay nasa 84.66%. Ang kanilang funds from operation as a percentage of earnings ay nasa 148.50%. Ang kanilang operating margin ay nasa 70.86%. Ang kanilang net margin ay nasa 57% and gross margin na 72.27%. Now, in terms of management, mas pabor ako ngayon sa PhilREIT. Why? Ang kanilang ROIC ay nasa 15.13%. Ang kanilang return on capital employed ay nasa 12.28%. Samantalang sa A-REIT nasa 5.20 and 5.36% ito. Now in terms of valuation wise, mas pabor ako ulit dito sa PhilREIT because sa kanilang price to FFO ay mas mababa ng 37% compared sa kanilang 3 years average na nasa 16.18%. Ang kanilang price to sales ay mas mababa ng 47% kumpara sa kanilang 3 years average na nasa 7.87. Sa mga present ko na data, mas pinili ko ang PhilREIT. And isa pa sa mga rason kung bakit ko pinili ang PhilREIT ngayon kaysa sa A-REIT
ay sa ganitong strategy. Itong strategy na to ay nakuha ko kay Warren Buffett. Noong 1988 na nag-struggle ang Coca-Cola at ang presyo ng Coca-Cola nun ay bumagsak to $3.24 per share at si Warren Buffett ay nag-start mag-accumulate ng shares sa Coca-Cola Company. Now today, ang annual dividend na binibigay na ng Coca-Cola ay nasa $1.84 per share. Now kung i-compute natin ito, mayroong dividend yield na nare-receive every year si Warren Buffett na 56 or 57%. Imagine this guys, no? 57%. And according to the rule of 72, so every 2 years magdodoble ang kanyang investment. So ganito yung ginagawang strategy ni Warren Buffett sa mga dividend stock. Itong strategy na to in-apply ko din no, sa aking investment portfolio. Guys, ang ginawa kong strategy noong 2020 and same sa PhilREIT ngayon, ganito rin ang gagawin ko. Noong 2020, ang dividend per share lamang ng DMC ay nasa 48 centavo. And ang aking average price ng binili ko ito ay nasa 3.53 pesos per share. Nung kung i-divide ko ito, meron lamang akong 13.5% na dividend yield. Nang time na to, tinanong ko ang sarili ko, kung ang dividend na ibibigay ng DMC ay bumalik sa 2019 nila na nasa 96 centavo, magkano bang makukuha ko na dividend yield? So meron akong makukuhang dividend yield na 27%. E magkano na ang dividend na binibigay ngayon ng DMC? Nasa 1.4 pesos per share. So ngayon ang aking dividend yield na nakukuha sa DMC ay nasa 39%. So according to the rule of 72, mangangailangan lamang ito ng 2 years bago ma-recoup ko ang aking investment. Then napaisip ako, worth it ba na i-take ko yung risk ngayon and maani ko yung future dividend sa company ito? And truly enough, naging successful ang aking pag-invest sa DMC. Today, ang aking dividend income na dito ay nasa 100%. So assuming na mag-continue yung dividend na ibibigay ng DMC in the next coming 2 years, ang aking dividend income ay magiging 200% na ito. So ito yung kagandahan kapag nag-i-invest tayo sa mga company nagbibigay ng dividend and also bumabagsak yung share price. So ganito yung ginagawa kong strategy kapag mayroong mga bumabagsak na dividend company. Again, gagawin mo lamang ito kapag nagbibigay ng dividend ang isang company. And also, kaya pa niyang mag-bounce back in the next coming years. Now sa case ng PhilREIT ngayon, ang dividend yield niya ngayon ay nasa 10.28%. Now according to the rule of 72, so kailangan ko lamang ng 7 years na antayin bago madoble ang aking investment galing lamang sa dividendo na ibibigay nitong PhilREIT. Ngayon, ang case study ko ngayon sa PhilREIT, what if ang kanilang dividend na ibibigay ay bumalik ulit sa 46 centavo per share. Ang aking dividend yield na makukuha na ay nasa 16.78%. Now according to the rule of 72, so mag-aantay lamang ako ng 4.29 years bago madoble ang aking investment sa PhilREIT. Galing lamang sa dividendo na ibibigay nitong company, hindi pa kasama dito ang capital gains. Napaisip ako na kung i-compare ko ito sa A-REIT ngayon, ang kanilang dividend yield ay nasa 7%, mangangailangan ito ng 10 years bago maibalik ang aking investment galing lamang sa dividendo na ibibigay ng A-REIT. In comparison sa PhilREIT ngayon na nasa 7 years, ay kapag bumalik ang kanilang dividend, kailangan lamang ng 4 years. In terms of their forecast in the next coming 3 years, nasa 8. Mangangailangan pa rin ito ng 9 years bago maibalik ang aking investment sa company. So I think it's safe to say na mas magandang opportunity para sa akin ngayon ang PhilREIT. So itong strategy na to, bihira ko lamang sabihin kasi mas maganda pa rin kasi na kayo mismo yung makadiscover kung paano ginagawa yung dividend investing. This information ay very important para sa aking investing strategy as a dividend investor and also value investor. And also itong information na to, hindi to recommendation na bilhin mo ang PhilREIT. Ito ay insight lamang kung paano ako nagka-category ng mga kumpanya na bibilin ko. And also A-REIT is one of the best REIT company sa ating bansa ngayon, no? And kapag bumagsak pa rin ang kanilang share price ng 20%, definitely bibilin ko na tong A-REIT na to. Okay, so dito executed na yung pagbili natin sa PhilREIT sa 2.73 pesos per share. Today ay December 12, 2023. And dito sa ating portfolio tracker na andito na ang PhilREIT. So this is Peso Warrior. Guys, nagpapaalalang, invest wisely. See you on the other side.